Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Guro. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Janet, maaari bang ikaw ang mag-lead ng ating panalangin ngayon? Ayaw ko po, Guro. Dahil ayaw mo, siguro na lang. Tayo ay manalangin. Ano ang ginagawa pag nanalangin mga bata? Yumuko At tumahimik. Salamat po sa araw na ito. Amen. Bago kayo umupo mga bata, nais kong ayusin ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong mga table. Ngayon, upang matukoy natin kung sino ang lumiban sa klase, may ituturo ako kanta. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Okay, makinig kay guro. Dahil gagawin ko muna ito, pagkatapos ay gagawin nyo rin. Makinig muna. Nasaan ang mga lalaki? Nasaan mga lalaki? Tapos yung mga lalaki, tatayo sila at sasabihin, nandito po kami, nandito po kami, malakas at pogi, nandito po kami. Nandito po kami. Ganun din sa mga babae. Pag kinanta kong nasan ang mga babae, tatayo sila at sasabihin, nasan ang mga babae, nasan ang mga babae, nandito po kami, nandito po kami, maganda at sexy, nandito po kami, nandito po kami. Naintindihan ba mga bata? Opo. Magaling kung gano'n. Ngayon naman ay atin na ito gagawin. Nasaan ang mga lalaki? Nasaan mga lalaki? Nandito po kami. Nandito po kami. Malakas at pogi. Nandito po kami. Nandito po kami. Nasaan ang mga babae? Nasaan ang mga babae? Nandito po kami. Nandito po kami. Maganda at sexy. Nandito po kami. Nandito po kami. Magaling mga bata, ako nagagalak at nakita kong walang lumiban sa ating klase ngayon. Mga bata, may ipinagawa ba ako kahapon sa inyo na ipapasa ninyo ngayon? Wala po. Kung ganon, tayo dumako sa ating mga alituntunin. Mga bata, anong nakikita nyo sa emoji na ito? Itaas ang kamay. Tama, pag itataas ninyo ang kamay, dapat gaya din sa emoji na ito na naka-smile. Parang ganito, ganon. At sa pangalawang emoji naman ay, ano to? Makinig, Guro. Tama. Kapag siguro ay nagsasalita o mga kaklase nyo ay sumasagot, makinig kayo. Sa pangatlong emoji, ano kaya ito mga bata? Quiet. Tama. Gaya ng zipper sa kanyang bibig. Ngayon naman pa mga bata, tayo ay magbabalik aral. Naalala niyo pa ba ang ating tinalakay kahapon mga bata? Hindi po. Dahil hindi. Ito ay aking ipapaalala sa inyo. Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan, doon ginaganapin at ginaganap ang kilos. Upang matukoy kung talagang nakinig kayo kahapon, may maihanda ako dito isang aktibidad kung saan basahin ang pag-uusap at tukuyin ang pang-abay na panlunan. Sa unang bilang, sinong gustong sumagot? Ako po. Yes, Janet? Lumabas si Lala sa bakuran upang magdilig ng mga halaman. Nasaan ang pang-abay na panlunan sa pangungusap? Panlunan. Bakuran, Guro. Tama, ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ay bakuran kasi dito, sa bakuran ginaganap ang kilos. Sa
nanay. Pang-abay na panlunan. Pang-abay ng panlunan ay kusina. Tama, ang pang-abay na panlunan sa pangungusap ng ikalawa ay sa kusina. Sa pangatlong bilang, aking babasahin dito at tukuyin ninyo kung nasaan ang pang-abay na panlunan. Nag-aral siya sa paaralan kasama si Ben. Saan ginanap ang kilos? Sa paaralan ng guro. Tama, sa paaralan at ang paaralan ay pang-abay na panlunan. Sa pang-apat na bilang, sinong gustong sumagot? Janet? Nagpapahinga si Misha sa kanilang bahay. Sa bahay guro. Tama, sa bahay nagpapahinga si Misha. At ang panglima, yes, Hanyu? Kumain ang mga bata sa kantina. Nasaan ang pang-abay na panlunan sa pangungusap, Hanyu? Kantina. Tama, ang kantina ay ang pang-abay na panlunan. Ako'y nagagalak mga bata dahil iyo pa rin natatandaan ang ating tinalakay kahapon. Ngayon naman ay may babasahin akong kwento. Makinig mabuti dahil mamaya ay may mga katanungan ako. At kung sino man ang mga makakasagot ay bibigyan ko ng prize. Gusto niyo ba ng prize mga bata? Oo, guro. Kung gayon, makinig kayo. Makinig mabuti. Ang pamagat ng ating kwento ay ang masayang pag-aaral ni Maria. Si Maria, isang masipag na estudyante. Sino ulit ang masipag na estudyante? Si Maria. Tama. Tuwing umaga, siya ay nag-aaral ng kanyang mga leksyon. Bawat umaga, siya ay nag-aaral mula alas 7 hanggang alas 9. Kayo ba ay nag-aaral mga bata? Opo. Nagbabasa rin ba kayo ng mga libro? Opo. Magaling kung ganon. Minsan, nag-aaral siya sa kanyang kwarto. Pero, madalas siyang nag-aaral sa silid-aklatan. Isang araw, nagpa siya si Maria na mag-aral na mas maaga. Noong nakaraang linggo, nag-aral siya ng isang buong araw. Sa buong araw para sa kanyang pagsusulit. Ganon din ba kayo mga bata kapag paparating na ang pagsusulit ay nag-aaral kayo? Opo. Tama, magaling. Sa susunod na linggo, nagkaroon siya ng malaking pagsusulit kaya kailangan niyang maghanda. Sa kanyang pag-aaral, natutunan ni Maria na ang tamang paggamit ng pang-abay na pamanahon ay nakakatulong upang mas maunawaan ang kanyang mga aralin. Sa huli, siya ay naging matagumpay sa kanyang pagsusulit dahil sa kanyang pagsisikap at tamang pag-aaral. Mga bata, may naiintindihan ba kayo sa kwento? Opo. Sino ang karakter sa kwentong aking binasa? Si Maria. Ano nga ulit yun? Pag may gustong sasabihin, itaas ang kamay at mag-smile. Hanilu, sino nga ulit ang karakter sa ating binasang kwento? Si Maria. Tama, si Maria ang gumaganap na karakter sa ating kwentong binasa. Saan kaya ginanap ang kwento? Maraming nabanggit kanina mga bata. Saan naganap ang mga kwento? Sa paaralan guro. Yes, Janet, paano bang tumayo? Sa paaralan, sa silid-aklatan, sa kwarto, at sa bahay guro. Tama, si Maria ay nag-aral sa kanilang bahay dahil sa papalapit na pagsusulit. May kwarto rin ba kayo, Janet? Wala po. Wala. Saan ka nag-aaral kung wala kang kwarto? Sa bakuran po. Wow, sa bakuran. Si Janet hindi siya nag-aaral sa kanilang kwarto dahil wala silang kwarto. Kaya siya ay nag-aaral sa kanilang bakuran. Kapag nag-aaral ka, Janet, anong pinag-aaralan mo? Mga paksa po sa paaralan po. Magaling. Mga bata, dapat yung tularan si Janet na nag-aaral siya sa
kanilang bakuran kapag wala siyang ginagawa. Ikaw, Hanilu, nag-aaral ka rin ba o nagbabasa ka sa inyong bahay? Opo, Guro. Tama! Maaari bang bigyan natin ng kalapak ang ating sarili dahil tayo ay nag-aaral ng mabuti? Ngayon mga bata, base sa kwento na aking binasa kanina, ano kaya ang mga napapansin niyo? May napapansin ba kayo sa mga teksto? Yes, Halilu? Meron po, Guro. Ano ito? Meron mga salita na highlighted na ang mga salita ay bawat umaga, minsan, madalas, noong nakaraang linggo, sa susunod na linggo, at sa huli. Tama! May mga naka-highlight na salita. At alam niyo ba mga bata na kung ano itong mga naka-highlight na salita? Hindi po! Kung gayon, dahil hindi, ay makinig kayo mabuti dahil mamaya ay ating itong tatalakayin. Ngunit bago yan, sa tingin ninyo, ano kaya ang paksa natin ngayon? Base sa mga salita na na-highlight na sinabi ninyo, na sinabi ni Hanilu kanina. May ideya ba kayo? Guro, tungkol sa panahon. Tama, ito ay mga tungkol sa panahon. Ikaw, Hanilu, may ideya ka pa ba? Wala po, Guro. Wala na. Kung gayon, aking ipipresenta na sa inyo ang ating layunin. Base sa kwento at sa mga sinagot nyo kanina, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pang-abay na panganahon. Ngunit bago tayo dumako sa ating paksa ngayon, ay may mga layunin na sa pagtatapos ng ating klase, kayong mga mag-aaral ko ay inaasahang natutukoy ang pang-abay na pamanahon sa iba't ibang pangungusap na ipapakita ang kasiglahan at pagkikilahok sa mga gawaing pangklase na may kaugnayan sa pang-abay na pamanahon at iugnay sa araw-araw na buhay at nakakabuo ng pangungusap gamit ang pang-abay na pamanahon. Ngayon mga bata, ang pang-abay na panahon ay nagsasabi kung kailan ginanap ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa ay sa kwento na ating binasa. Ano ang mga pang-abay na pamanahon dito? Bawat umaga. Tama, bawat umaga. Minsan, madalas, noong nakaraang linggo, sa susunod na linggo, at sa huli. Tama, iyon ang mga pang-abay na pamanahon na nabanggit sa kwento kanina. Ngunit alam niyo ba mga bata na ang pang-abay na pamanahon ay may 3 uri? Hindi po. Kung gayon, kayo ay makinig. Ang una ay, ang isang uri ng pang-abay na panahon ay may pananda. Ito ay ang mga salitang may kasamang panandang tulad ng sa, tuwing, bawat, kapag, sa mga darating na araw at noong na naglalarawan ng panahon ng kilos. Ang halimbawa nito ay nang na kung saan ginamit ang nang upang makabuo ng pangungusap. Na ngayon mga bata, maaari bang basahin natin ang unang pangungusap? Nang dumating ang bisita, nagsimula na ang salo-salo. Salamat mga bata. Ginamit ang nang sa pagbuo ng pangungusap at ang may pananda dito ay may pananda sa pangungusap na ito ay ano ulit ito mga bata? Nang. Tama, ang nang ang ginamit niya sa pangungusap. Dito naman sa pangalawa, Hanilu, maaari mo bang tukuyin kung nasaan ang pananda sa pangungusap na pangalawa? Tuwing umaga. Ay, hindi. Yung tuwing po, Guro. Tama, ang tuwing ang
pananda sa pangungusap. Ng tuwing umaga, nag-ehersisyo ako sa parke. Ikaw, Hanilo, nag-ehersisyo ka ba? Paminsan lang. Paminsan-minsan. Ano ang ginagawa mo pag ikaw ay nag-ehersisyo? First, Ano ito ba? wala akong ginagawa ko, puro ay warm up. Pagkatapos ay push out, jog, and Wow, mga bata, narinig niyo ba ang mga sagot ni Hanilo kung paano siya mag-ehersisyo? Opo. Bakit kaya tayo nag-ehersisyo, mga bata? para maging malakas. Tama, para maging malakas. Kaya ugaliin natin mag-ehersisyo para tayo ay maging malakas at para hindi tayo tinatamaan agad ng sakit. At ang tayo naman ay dumako sa pangalawa. Ito ay ang walang pananda. Yung una kanina ay may pananda. Ngayon naman ay walang pananda. Ito ay salita na naglalarawan ng panahon ng isang kilos o pangyayari. Hindi ito gumagamit ng panandang tulad ng sa o tuwing. Ito ay direktang nagsasaad ng oras o panahon na walang karagdagang ugnayan. At naintindihan niyo ba mga bata kung anong sinabi dito? Opo! Magaling kung ganun. Dito sa walang pananda ay hindi ito ginagamitan. Hindi ito gumagamit ng panandang tulad ng sa o tuwing. Halimbawa nito. Halimbawa ay bukas, kahapon, ngayon, minsan, noong isang taon, at mamaya. Ngayon, ating nga basahin ang unang pangungusap. Bukas, pupunta ako sa paaralan. Bukas. Ang bukas ay ang walang pananda. Ito ang pang-abay na pamanahon na walang pananda. Ngayon, maaari bang magbigay ka, Janet, ng isang pangungusap gamit ang salitang kahapon? Pumunta ako sa palengke kahapon. Maaari bang bigyan natin si Janet ng 5 palakpak? Janet, dahil nga sinabi mo kahapon ay pumunta ka sa palengke, ano ang mga binili mo? Teacher, bumili po ako ng gulay at fish po. Wow, si Janet ay bumili ng gulay. Inulam niyo ba ito nung kahapon? Opo. Ay wow, ang sarap naman ng ulam nila kahapon. Sana all, Janet. Ikaw, Hanilo, maaari bang magbigay ng isa pang pangungusap gamit ang salitang ngayon? Ngayon ay nakikinig ako kay guro. Wow, nakikinig daw si Hanilo. Kung gayon, Hanilo, ano nga ulit ang pang-abay na pamanahon sa pangungusap na iyong sinabi? Pang-abay na pamanahon na walang pananda. Ano ulit kanina? Ngayon. Tama, ngayon. Ako'y nagagalak mga bata at kayo ay nakikinig at nakikilahok sa ating diskusyon. Ngayon naman, ang panghuli ay ang nagsasaad ng dalas. Ang nagsasaad ng dalas ay salitang naglalarawan kung gaano kadalas naganap o magaganap ang isang kilos. Halimbawa ay araw-araw at taon-taon. Ngayon, aking babasahin ang unang pangungusap. Araw-araw akong naliligo. Mga bata, kayo ba ay araw-araw na naliligo? Hindi. Dapat ugaliin natin maligo na araw-araw. Janet, bakit hindi ka naliligo araw-araw? Wala silang tubig guro. Ay, wala silang Teacher, tubig. nagtitipid kami ng sabon. Ay, nagtitipid sila ng sabon. Hanino, maaari mo bang bigyan si Janet ng sabon bukas kung marami kayong sabon? Sige po. Salamat. Ngayon naman ay ang pangalawang pangungusap. Taon-taon akong pumupunta sa Baguio. Narinig niyo ba mga bata na ako ay taon-taon pumupunta sa Baguio? Teacher, mayaman kayo? Hindi kami mayaman. Opo, guro. Nakapunta ka na sa Baguio, Hanilo? Guro. Ay, hindi ka pa nakapunta? Alam niyo sa Baguio, malamig. Kaya dapat pag pupunta kayo sa Baguio, magdala kayo ng makapal na Teacher, jacket. malamig din dito. Bagyo na ba dito? Hindi. Mas malamig sa Baguio kaysa dito sa Kalinga. Medyo malamig lang dito
Disyembre. Pero sa Baguio, kahit hindi Disyembre, ay malamig doon. Malamig yung simoy ng hangin. Ngayon mga ano yun? Ang tawag sa Baguio ay summer capital of the Philippines. Pero ang summer is mainit. Bakit malamig dun sa Baguio? Kasi yun tama. Tama si Hanido. Tama yun ay summer capital of the Philippines. Kasi doon kadalasan nagbabakasyon ang mga tao. Kaya ito ay tinawag na summer capital of the Philippines. Dahil tuwing summer, yung mga dayuhan ay dumadayo sila sa Baguio para magpalamig o para magbakasyon. Naintindihan ba mga bata? Oo! Ako ay nagagalak talaga mga bata dahil ako ay nakikinig at kayo ay nakikinig. Ngayon mga bata, may ihanda akong aktibidad dito. At gusto ko pumunta kayo gusto ko bago kayo sumagot, magbasahin muna at ibigay ang inyong sagot at ating itong i-check mamaya kung tama ang inyong mga sagot. Ngunit bago yan, ay aking munang babasahin ang panuto. Isulat sa padla ang pang-abay na panganakon na bubuo sa pangungusap. Ngayon, Janet, maaari bang basahin mo at ibigay ang iyong sagot sa unang bilang? Ang Pasko ay pinagdiriwang tuwing Disyembre, Guro. Tama kaya ang sagot ni Janet? Ating itong tignan. Tama! Ang sagot ni Janet ay tama. Maaari bang bigyan natin siya ng very good clap? Alam niyo ba ang very good clap? Ganito ito mga bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ngayon naman gawin natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good. Ngayon naman, Hanilu. Maaari bang basahin mo at ibigay ang iyong sagot sa pangalawang bilang? Lang ang araw ng mga puso. Sa February ang araw ng mga puso. Tama! Tuwing February or Pebrero ang araw ng mga puso. Hanilu, tuwing Pebrero ba? Saan kayo nagpupunta? Saan ka pag Pebrero? Pag araw ng mga puso? Dito kasi sa Kalinga, sineselebrate natin ang dito sa atin ay may celebration na celebration na tinatawag na Bodong Festival. At ito din ay naisakto na ito ay sineselebrate tuwing February 14 na araw ng mga puso. At doon kami pumupunta, nakikinig. Ay, wow, magaling! Dapat sa mga fiesta natin tinatangkilik natin ang ating mga fiesta kung saan tuwing Bodong Festival, dapat tayo ay nanonood o nakikipag-participate. Naintindihan ba mga bata? Opo, Guro. Magaling! At sa pangatlong bilang, ano kaya ang sagot dito? Maaari mo bang, Janet, maaari mo bang ibigay ang iyong sagot at basahin ang Araw-araw, Guro. Araw-araw kami pumapasok sa paaralan. tama kaya ang sagot ni Janet? Ating ngang tignan. Araw-araw, magaling. Mga bata, dapat ugaliin nating pumasok araw-araw. Naintindihan ba? Opo. At sa pang-apat na bilang, maaari mo bang basahin, Jade? Ang pasukan sa paaralan ay natatapos sa Marso. Tama kaya? Ating ngang tignan. Tama ang sagot ni Hanilud na ang pasukan sa paaralan ay nagtatapos sa Marso. Tuwing Marso, pagkatapos ng pasukan, ano ang ginagawa niyo o saan kayo kadalasang nagbabakasyon? Ikaw, Hanilud, saan ka nagbabakasyon pagkatapos ng Marso? At Pangasinan po Wow! Island. Pumunta si Hanilud sa 100 Islands. Nakapunta na ba kayo mga bata sa 100 Islands? Hindi po. Hindi ba? Kaya mag-aral kayong mabuti
Kasi kapag kayo ay nag-aaral, makakapagtapos kayo ng pag-aaral at makakapunta kayo sa mga bansa na gusto ninyo o sa mga gusto ninyong puntahan. At ang panglimang bilang, Janet, maaari bang ibigay mo ang iyong sagot at basahin ang pangungusap? Sa Abril at Mayo, Guro. Sa Abril at Mayo ang bakasyon ng mga mag-aaral. Tama! Sa Abril at Mayo ang bakasyon ng mga mag-aaral. Janet, tuwing bakasyon saan ka pumupunta? Sa bahay ko, Guro. Sa bahay mo lang? Bakit hindi ka lumalabas? Guro, mainit po. Ay, mainit kaya hindi siya lumalabas. Ngunit mga bata, ulit ugaliin natin lumabas pag may oras tayo. Naintindihan ba? Mas mainam din na makilahok tayo sa mga gawain sa labas ng ating bahay. Ngayon pa man mga bata, ako ay nagagalak at tunay nga naiintindihan niyo ang ating paksa ngayon. Ngayon naman mga bata ay papangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay sina Hanilu hanggang kay Misha at ang pangalawang grupo si Janet hanggang kay Aisel. Ngayon naman mga bata ay tayo ay dadako sa inyo pangkatang gawain. Unang pangkat ay salungkuhitan ang mga pang-abay na pamanahon sa bawat pangungusap. Naintindihan ba mga bata? At sa pangalawang pangkat naman, gumawa ng pangungusap gamit ang mga pang-abay na pamanahon na may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas. Ngunit bago yan, ay atin muna tignan ang ating mga pamantayan. Ito ay ating magigibay sa pag-check sa inyong mga gawain mamaya. Nasa kawastuhan kung tama yung mga sinulat nyo, kung tama ang pangungusap, kung may tuldo, ay bibigyan ko kayo ng 10 puntos. Kung ang mga makabay na pamanahon na may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas ay nagawa ninyo or naisulat ninyo sa inyong mga aktibidad. At sa presentasyon naman, kung tama ang pagpipresenta nyo, ibigyan ko kayo ng 5 puntos at sa oras kung natapos ninyo ang iyong mga aktibidad sa tamang oras ay bibigyan ko kayo ng 5 puntos sa kabuuang 20 puntos. Maaari na kayo pumunta sa inyong mga kaggrupo. At bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ang iyong aktibidad. Guro, pwede po Sa unang pangkat, makinig ulit mga bata. Dahil sa unang pangkat, salungkuhitan ang mga pang-abay na pamanahon sa bawat pangungusap. At sa pangalawang pangkat naman, gumawa ng pangungusap gamit ang pang-abay na pamanahon na may pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ang iyong aktibidad. You may start. Magsimula na kayong sagutan ang iyong mga aktibidad. At yung pause na. Ano diyan ang Tapos na ba mga bata? Opo, Guro. Kung gayon, tayo nadadako sa inyong presentasyon. Kung bibigyan ko kayo ng mga puntos. Ang unang grupo, maaari bang pumunta sa harapan at i-present ang iyong mga sinulat na pangungusap? Makinig, sa grupo makinig kayo upang ating bibigyan mamaya ng puntos ang unang grupo.
grupo. Basahin mo lang ito at Sabihin na. sabihin kung ano. Ano ang sa lulitang salita? Oo. Ang unang Pangusap. pangungusap ay naghugas ako ng mga pinggan at ang nasalungguhitang salita ay kagabi. Pangalawa, araw-araw si Lara ay nagsisipilyo. Ang nasalungguhitang salita ay araw-araw. Pangatlo, nagbasa ako ng libro kanina. Pang-apat, taon-taon kami nagbabakasyon. Nasalungguhitang salita ay taon-taon. At ang panghuli ay kumakain ako ng gulay at prutas. At ang nasalungguhitang salita ay araw-araw. Magaling mga bata. Salamat. Maaari ka ng umupo at ating binigyang puntos ang iyong mga ginawa. Sa kawastuhan mga bata, narinig niyo ba na ang mga nasalungguhitan sa kanilang mga ginawa ay mga pang-abay na pamanahon? Opo. Magaling. Kung ganon, ay bibigyan natin sila ng 10 puntos. Sige, nagpasit. Sige, ganito pwede. Yan. Greater than some. Awan-awan lang sa darating na araw. Kalingkoy. Tutuloy. Sa darating na araw pala. O sa darating na araw. Sa darating na araw. Sa presentasyon ay 5 puntos dahil presenta nila ang kanilang gawain na maayos at sa pamamahala sa oras ay natapos nila ang kanilang gawain sa tamang oras. Kaya bibigyan natin sila ng 20 puntos. Sa pangalawang grupo naman, maaari ba pumunta sa harapan at basahin mo, presenta ang iyong mga sagot. Tuwing umaga, ako ay nagbabasa ng ating mga kwaderno. Ang nasa lungguhitan sa number 1 ay tuwing. Number 2, sa darating na araw, sila ay dadating. Ang nasa lungguhitan ay sa darating na araw. Number 4, noong isang taon kami ay pumunta sa Baguio. Ang nasa lungguhitan ay noong isang taon. At sa number 5 naman ay taon-taon silang nag-celebrate ng fiesta. Ang nasa lungguhitan naman ko ay taon-taon. Maraming salamat sa pangalawang pangkat. Ngayon naman ay ating bibigyan sila ng puntos. Sa kawastuhan mga bata, hindi sila nakinig sa ating panutol na kung saan hindi nila sasangalungguhitan ito. Bagkus ay magbigay lamang sila ng pangungusap gamit ang mga pang-abay na pamanahon na may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas. Kaya bibigyan natin sila ng 8. At sa presentasyon naman, maganda ba yung presentasyon ng grupo kanina mga bata? Mga bata, makinig. Opo. Maganda ba? Opo. Kanina ay hulog ng hulog ang papel na hinahawakan niya kanina. At tignan nyo ay, kung makikita nyo ay may napunit. Kaya bibigyan natin sila ng 3. At dahil natapos naman nila ang kanilang gawain sa tamang oras, ay bibigyan natin sila ng 32. mga bata. Bibigyan natin sila ng ilang puntos. Maaari bang? Tapos naman sa oras. 2 teacher. Magkano ang kanilang puntos? 16. Tama.
kanilang puntos ay 16 points. Teacher, mag-score kay group 1. Oo, wala. Kaya, bigyan natin ng limang palakpak ang unang grupo dahil sila ay nakakuha ng 20 puntos. At bibigyan din natin ng 3 palakpak lamang ang pangalawang pangkat. Ngayon mga bata ay may inihanda akong mga katanungan na kung saan ay inyo ito sasagutan. Kung kaya't kayo ay pipili dito sa mga flashcard na aking hawak. Janet, maaari bang pumili ka ng isa? Maaari bang basahin ang katanungan? Ano ang pang-abay na pamanahon? Ito ay salitang nagsasaad kung kailan ginanap ang kilos. Tama, ang pang-abay na panahon ay ito ay nagsasaad kung saan kung kailan ginanap ang isang kilos. Sa pangalawang bilang naman, JM, ano ang iyong katanungan? Magbigay ng pangungusap gamit ang kailan. Kailan kayo naligo sa ilog? Tama. Ang sagot ni JM ay tama. Ngayon naman mga bata, ako ay nagagalak dahil talagang may natutunan kayo sa ating paksa ngayon. Kung kaya, ngayon ay may individual kayong gawain na kung saan sa unang parte ng iyong aktibidad ay salungguhitan ang mga pang-abay na pamanahon na may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalat. At sa ikalawang parte naman ay piliin sa kahon ang tamang sagot upang mabuo ang pangungusap. Naintindihan ba mga bata? Opo. Magsimula na kayo mga bata dahil mamaya pagkatapos ng 5 minuto ay aking itong iko-kolekta. Tapos nyo na ba mga bata? Opo. Kung ngayon, maaari bang ipasa ang iyong mga papel sa taong nasa harap ninyo? Pagbilang mo ng 1, 2, 3, 4 at 5. Ngayon naman ay inyong ilabas ang iyong mga kwaderno at kopyahin kung ano ang nasa television at kung saan gumawa kayo ng maikling kwento at gumamit ng mga pang-abay na pamanahon. Gaya ng kwento na aking binasa kanina. Naintindihan ba mga bata? At ito ay iyong ipapasa bukas. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Mali bang tumayo?